Hi mga lodi, to this video, mayroon tayong panibagong unit. Yan ang may-ari. Isang Ford Ranger 4x4 manual transmission from Cebu City 2.2. So ito yung unit niya. Tinawid niya dito sa atin. Maraming salamat sa trust mo sa Nakmar Auto Repair Shop, sir. Dito mo dinala. So yung hindi indang sakit nito is low power. Makinig kayo sa engine. Ya, tinuloy ka cancer ni. Grabe ko power ni. Paslak ni magtrisira, di nakadaog. Ayan yung sabi ng may-ari. Kung lagay nyo stresira, talagang walang power. So, tinig yon sa may-ari. Boses yun sa may-ari. So, ayan, tinitira agad sa mga Nakmar boys. So, si Ayan Magusarang dyan, nag-scan. Pati yung nag-apak-apak kanina sa accelerator. So, kahit anong apak, 2,000 RPM lang. So, ano kayong nababasa niya sa ating scanner dyan, sa ating hotel scanner. So, dito tayo mauna. Base sa nabasa natin sa scanner, ito yung transmission niya. Papalitan natin ng pilot bearing. So, ito yung nauna natin ha. Yan, tinuturo-turo na. Yung pinakagitna dyan, yun ang pilot bearing kasi sira. So, yan, papalitan natin. So, tinitira-tira na ni Mr. John Reimboy dyan. Pati yung clutch lining at saka clutch pressure. Tinitingnan nila, pero parang okay yata. So, kaya nga ikabit nila balik. Pagkatapos na napalitan yung pilot bearing dyan, yung nasa gitna. So, kakabit na lang ulit yung clutch pressure at saka clutch lining. Kasi parang walang problema dyan. So, yung pangalawan dyang item na natin, pinalit, nag-una kasi tayo sa transmission kasi mukhang nag-hard start din yung kanyang unit. So, yung pangalawa, so, nasaan na ba yun? Fast forward tayo ha. Ito, kinabit pa ni Imboy yung clutch pressure at saka clutch lining, binalik pa. So, yung pangalawang item dyan, so, ito yung pangalawang item, crankshaft sensor. Hindi, crankshaft bracket. So, yung bracket niya parang disalign na, kaya nga nawala yung continuity, kaya nga mahirap siya makapag-start. Kaya nagpalit tayo nito. Ito yung bago, yung surplus lang naman, yung may kulay blue. So, kasi yung sa kanya parang na-disalign na, kaya nga mahirap paanda rin. So, ito yung posisyon niya, nang naikabit na. Nandyan sa gilid ng kanyang flywheel. Sa clutch pressure, dyan ikinakabit. So, kahit ilang usog lang yan, mahirapan na ma-start yung engine mo pag hindi mo may tama sa saktong lugar. So, pang ilang experience na namin ito. Kahit isang guhit lang ng roller, wala ka na. Mawawala na yung start niya kasi mawala yung continuity. So, ito, dito naman tayo sa makina, yung turbo dyan, pinalitan natin. Pinalitan natin ang buong cartridge. So, pinall out natin yung turbo dyan. So, si Ayan Magusara pa rin ang tumira dyan. So, yung turbo, papalitan natin yung turbo cartridge lang. So, syempre, lahat ng mga item dyan, supplied by Nakmar Auto Parts and General Merchandise. So, tayo ang bumabaklas, tayo ang magpapalit, galing din sa atin ang pisa. So, the one-stop shop. So, ayan, pinaplanuhan nila, pero ilang beses na sila nakagawa niyan. Pinaplanuhan na paano bunutin. Ayan, nabunot na, nilinisan na. So, ito yung cartridge, bagong-bago, pinalitan na. Palit na tayo. So, kita mo, ang linis-linis ng cartridge na inilagay natin, ikakabit. So, balik sa pwesto, yung cartridge, kung saan dapat ilagay. So, fast forward tayo, na ikabit na sa kanyang turbo. So, mayat-maya, pwestong-pwesto na natin yung turbo. So, ayan yung turbo. Kaya pinalitan natin kasi ito yung dati. At saka may play na yung kanyang turbine. Kaya pinalitan natin cartridge. Ito yung sobrang rumi. Sobrang marumi. Dahil sa carbon deposit. Yung daming kamay dyan nag-assist. So, ang nag-lead dyan sa trabaho na yan is si Mr. Ayan Magusara. So, nila ng karton dyan. Karton lang tinakip na para hindi madumi yung
pisa na kinakabit natin. Pasensya na kayo sa talyer natin kasi kawawang kawawa. So yun na yun, oh. Yun ang sira. So nandoon na sila sa sahig sa talyer natin, tumitira. So yung turbine na may play na, kaya nga pinalitan natin yung cartridge niya. Ito lang yon sa isa. Ito yung pangatlong item na parts na pinalitan natin. So yung una, yung pilot bearing. Pangalawa, yung crankshaft sensor bracket. Ito yung pangatlo. By the way, yung ano dyan ha, yun o, yun ang bagong cartridge. So yun ang ikakabit natin dyan. Katulad sa pinakita ko kanina. By the way, yung injector natin dyan, pinabalance natin yan sa kanilinisan. Kasi yung problema nito talagang low power. Kitang-kita mo nyo naman kanina, kahit anong apak ni Mr. Ayan Magusara dyan, wala talagang pick up. Mahina talaga yung RPM niya. Hanggang 2,000 lang. So ayan si Mr. Ayan Magusara. So isang membro ng Nakmar Boys. So, siya talaga ang kumakabit dyan kasi gusto niya talagang matuto. Si masipag tong batang to, kahit hindi niya na experience, gusto siya maka-experience, kaya nga titira siya agad, tumitira siya. Okay naman. So ganun din tayo pag gusto tayong matuto, dapat mag-try tayo hanggat matuto. Iwasan lang nating makasira tayo ng mga item at saka maback job. Iwasan lang natin makapagsira ng pyesa. Kung may hindi tayo maintindihan, pwede naman tayo magtanong kasi dami naman tayo dito sa Nakmar. So, yung Nakmar kasi isang team yan. So, dami kang mapag-usapan at saka ng idea. Mapagtanungan ano ang dapat gawin. So, dapat mag-exchange ng idea kung sino ang marunong sa gawa na yan. Kasi hindi lahat ng gawa dyan sa Nakmar, kuhang-kuha mo na talaga. Ayan, si Mr. Ayan Magusara. Again, Mr. Ayan Magusara, gustong matuto, kaya siya talaga tumitira. Okay naman yung gawa niya. So, yun ang brand sa kinakabit nating turbine. So, ayan, nakapwesto na talaga. Dito nakapwesto yan. So, shortcut tayo. Ito guys, pandaran na natin. Wala nang aso. Lakas na ng palo ng RPM sa kaganda ng tunog sa kanyang engine. So, pinatakbo agad. SOP kasi natin yan. Road test. So, kita nyo yung dashboard yan. Walang ibang nakailaw dyan. Maliban lang sa ilaw na lumiliwanag sa speedometer at saka sa temperature. So, yung normal na ilaw lang ang makikita natin dyan. So, ayan, parang lakas na ng takbo ng mga Nakmar Boys yan. So, siyempre, driven by Mr. Ayan Magusara dyan. At si Mr. Jose Pangate, sila ang nagro-road test kasi sila ang gumagawa sa unit na yan. So, tingnan na natin. Makikita natin ang gawa na Nakmar. So, nang makauwi na, dinouble check natin para i-release yung unit. Ayan na si Mr. Dexter Galon at saka si Mr. GC Micarandayo. So, yung ibang membro ng Nakmar Boys dyan, i-release na natin dyan, atras, para makauwi na yung unit na yan pa Cebu City. Kasi galing pa yan Cebu City. Medyo natatagalan natin yan. By the way ha, yung injector natin dyan, sinicheck din natin yan, nilinisan. Pinupull out pa din natin. Hindi lang natin napapakita. So ito na. Abante. Tapos si atras para makauwi. Ingat sa pagmanihong pag-uwi, sir. God bless your trip. Maraming salamat.